Ayos ah! Hindi namatay kagabi ang isang buong sibilisasyon. Tama, matapos ang 39 na araw ng labanan, inanunsyo ni Donald Trump ang 2 linggong tigil putukan sa digmaan sa Iran. Gayunpaman, hindi magandang simula ng negosasyon ang tigil putukan ng Estados Unidos at Iran. Maaring tumigil ang putukan pero magkasalungat ang interpretasyon ng dalawang bansa tungkol sa tigil putukan at hindi natin dapat isipin na tapos na ang lahat. Ngayon, suriin natin ang pangunahing problema ng tinatawag na tigil putukan. Pagkatapos, maari nating tingnan ang ilang dahilan kung bakit posible pa ring tumigil ang putukan. Isa ay tungkol kay Trump na natututo sa tunay na nangyayari sa labanan at isa pa tungkol sa posibilidad ng muling paglitaw ng mga nagpoprotesta. Simulan muna natin sa tigil putukan. Baka natatandaan mong kamakailan, abala ang media sa balitang papasabugin daw ni Trump ang mga planta ng kuryente at tulay ng Iran sa Martes kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Pagsapit ng Martes ng umaga, naging usapin na ito ng buong sibilisasyon na mamamatay. May masasabi talaga tungkol sa reaksyon ng media kabilang ang ideya na sapat na ang simpleng banta para mapigilan ang anumang kasunduan. Pero ipagpapaliban ko muna yan hanggang bukas, maliban sa hayagang paalala na ito ay kabilang pa rin sa mga bagay na sinabi ni Donald Trump. Aba, heto at tila hindi naman nito ginawang imposible ang isang kasunduan. Totoo, tumigil na ang lahat kahit panandalian lang. Narito ang post ni Trump mula sa Truth Social na nag-aanunsyo ng pansamantalang paghinto ng digmaan. Ang mahalagang bahagi ay nakadepende sa pagsang-ayon ng Islamikong Republika ng Iran sa ganap, agarang at ligtas na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pumayag si Trump na ihinto ang pambubomba at pag-atake sa Iran ng 2 linggo. 2 linggo? Saan ko na narinig yun dati? Sige, lumaktaw tayo sa gitna. Ayon sa kanila, nakatanggap ang Estados Unidos ng 10 puntong panukala mula sa Iran at naniniwala silang ito ay maayos na batayan para sa negosasyon. Ano ba ang 10 puntong panukala? Baka itanong mo? Magandang tanong. Akala mo siguro madali lang para sa Iran na ilabas ang 10 puntos pero hindi. Naglabas ang Iranian state media ng buod ng mga hinihingi. Tabilang dito ang pagtanggal ng lahat ng parusa laban sa Iran at ang tuluyang pag-atras ng militar ng US mula sa gitnang silangan. Yung pangalawa, hindi mangyayari. Hindi papayag ang Estados Unidos na humina sa rehiyon lalo na sa magulong panahon ngayon. Mahirap ding isipin na makakalaya ang Iran mula sa lahat ng ipinataw ng mga ekonomikong parusa. Ngunit pahapyaw lang na tinatalakay ng mga iyon ang tunay na mga problema. Ayon sa bersyong Farsi ng GWOT, tatanggapin ng Estados Unidos ang karapatan ng Iran na magpayaman ng uranium. Ganito nagsimula ang kwento noong nakaraang Hunyo. At sa tingin ko, hindi papayag ang White House doon. Kung taktikal ang usapan, mahirap intindihin paano aasang makapagtayo ang Iran ng bagong pasilidad para sa pagpapayaman, lalo na't halos wala na silang depensa sa himpapawid kumpara 6 na linggo ang nakalipas. At hindi, ang pagpapabagsak na isang F-15 ay walang nababago. Hindi naman, dahil kaya namang gawin ng mga B-2 stealth bomber ang misyong iyon kahit papano. Pero ang pinakamalaking problema ay kasama sa 10 puntos ng Iran ang patuloy na kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz na siyang mismong kondisyon ng tigil putukan. Hindi ito matatanggap ng Estados Unidos. At kahit na may mangyaring kakaiba kung saan si Trump mismo ay pumayag dito, marahil dahil gusto niyang iwanan sa Europa ang problema, mahirap paniwalaan na ipagpapatuloy ito ng sinumang susunod na presidente ng US. Sa ngayon, naniningil ang Iran ng $2 milyon sa bawat barkong lumalabas sa kipot. Konti lang ang pumapayag sa alok ng Tehran pero meron pa rin. Kung iyon ang magiging bagong normal pagkatapos ng digmaan at bumalik sa dati ang daloy ng trapiko, makakakolekta ang Iran ng humigit kumulang 65 na ganitong bayad kada araw. Sa loob ng isang taon, aabot yon sa $47 bilyong sa pag-aambing, ang GDP ng Iran ay 375 bilyon. Ngayon, malamang nga sobra ang tantiyang iyon sa aktwal na halaga ng mga bayad na makokolekta ng Iran. Halimbawa, maaring hindi sisingilin ang mga tanker na may langis ng Iran. Hindi pa rin babalik sa normal ang trapiko dahil maghahanap ng ibang lugar ang mga tanker na hindi gaanong kumikita para sa negosyo nila.
Kaugnay nito, kung $2 milyong ang maaring singilin ng Iran sa panahon ng digmaan, ang pinakamataas na singil ay bababa ng malaki sa panahon ng kapayapaan. Kahit ano paman, magiging malaking bigla ang kita ito para sa Iran. Ang punto ay, may kailangang magbago tungkol dito. Sa kabila ng maraming komento, tandaan na hindi pumayag ang Estados Unidos sa 10 puntos ng Iran. Sinabi ng Trump post na maaaring gawing batayan ito sa negosasyon. Ang pahayag ng Iranian Foreign Minister na ipinost makalipas ang kaunting sandali ay tinatalakay ang 15 puntong plano ng Amerika at ang 10 puntong plano ng Iran bilang pinagsamang pundasyon para sa negosasyon. Nakakatawa kasi sobrang makasalungat sila. Akma sa tema, sinabi ng Foreign Minister na sa loob ng 2 linggo, posible na ang ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz sa koordinasyon ng mga armadong puwersa ng Iran kasabay ng pagsasaalang-alang sa teknikal na limitasyon. Taliwas ito sa posisyon ni Trump na quote, ganap, agarang at ligtas na pagbubukas ng kipot. Naglabas ang Iranian Security Council ng pahayag sa state media na nagsasabing pumayag ang Estados Unidos sa 10 puntong plano ng Iran. Taliwas sa sinabi ng Foreign Minister na maaaring nagpapakita ng hidwaan sa loob ng Iran na maaaring lumantad sa publiko sa mga susunod na araw. Nagsimula ito kay Trump na kinukwestiyon ang pagiging totoo ng mensahe ng Iranian Security Council na tila nagpapahiwatig na bahagi lang ng pamahalaan ng Iran ang kinikilala ng Estados Unidos para makipagnegosasyon. Nagpalabas pa ng hiwalay na pahayag ang Iranian state media na sabay sisingil ang Iran at Oman sa pagdaan sa kipot habang may tigil putukan na lalong napahirap sa sitwasyon. Muli, taliwas yon sa ganap, agarang at ligtas na pagbubukas ng kipot. Sa kabuuan, hindi nito isinasaalang-alang na kung bukas ang kipot ay hindi nakasalalay sa sinasabi ng alinman sa dalawang panig. Depende ito kung naniniwala ang mga kumpanya ng pagpapadala na ligtas ang kanilang mga barko sa lugar. Kailangan pa nating hintayin at tingnan ito. Huling paalala sa tigil putukan. 2 linggo ay halos hindi sapat na panahon para ayusin ang lahat. Ang karaniwang pagitan mula sa pagsisimula ng tigil putukan hanggang sa makamit ang pinal na kasunduan ay mga 10 buwan at 4 na buwan pa rin ito, kahit alisin mo ang mga hindi pangkaraniwang kaso sa kasaysayan. Kaya, itinuturing ko ang 2 linggo bilang panahon ng pagpapalamig ng ulo. Maari itong palawigin pagkalipas ng 2 linggo o muling magsimula ang digmaan. Bihira sa kasaysayan ang magkaroon ng pinal na kasunduan sa ganun kabilis na panahon. Sige, mukhang negatibo ang tingin mo sa tigil putukan, kaya pag-usapan naman natin kung bakit maaari kang maging positibo na baka may tumagal din sa huli. Tandaan, ang digmaan ay resulta ng nabigong negosasyon. Mahal ang labanan, kaya nag-uudyok ito sa mga panig na makipag-usap at magkasundo ayon sa posibleng resulta ng bigmaan, pero hindi ito magdudulot ng gasto sa alinmang panig. Kaya kung gusto nating ipaliwanag kung bakit natatapos ang mga digmaan, kailangan muna nating ipaliwanag kung bakit hindi nagawang magkasundo ang mga panig sa isang napagkasunduang solusyon. Pagkatapos, kailangan nating ipaliwanag kung ano ang nagawa ng labanan samantala para malutas ang hadlang sa negosasyon. Kahapon, may mahabang kwento sa New York Times tungkol sa desisyon ni Trump na simulan ang digmaan. Gusto kong tumutok sa kabuuang kwento ng mga nangyari at koneksyon nito sa posibleng pagtatapos ng digmaan kahit nababalikan natin ang detalye sa susunod. Noong Pebrero 11 bumisita si punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu sa White House at ipinaliwanag kung paano makikinabang ang Estados Unidos sa pagsisimula ng digmaan laban sa Iran. Pangunahing punto, posible ang pagpapalit ng pamahalaan at pagsira ng kakayahang militar ng Iran. Hindi may isasara ng Iran ang Strait of Hormuz bilang tugon at kaunti lang ang magiging pinsala sa mga kaalyado ng US sa reyon. Baka maalala mong sabik si Trump magsimula ng pag-atake noong Enero pero sinabi ng mga kaalyado sa rehiyon na kailangan niyang maghintay para makapagdagdag ng depensa. Ngayon, nakakatanggap na siya ng go signal mula sa mga katuwang sa reyon. Pinasaliksik ni Trump sa US intelligence community ang mga natuklasang iyon at inutusan nitong magsumite ng ulat kinabukasan. Binubuo ito ng 4 na tanong. Tungkol sa posibilidad ng pagpaslang sa Ayatollah. Oo, magiging madali lang yon. Tungkol sa lubos na pagpapahina sa kakayahan ng Iran na magpakita ng puwersa at magbanta sa mga kalapit bansa. Oo, magiging madali lang din yon.
tungkol sa pagpapasimula ng pag-aalsa ng mamamayan sa loob ng Iran. Posible yon, pero walang paraan para matiyak ito at hindi dapat ito maging tahasang layunin ng digmaan. Tungkol sa malawakang pagpapalit ng rehimen. Muli, posible yon, pero malabong mangyari at hindi dapat ito maging tahasang layunin ng digmaan. Walang maling akala na tama ang pagtataya ng Israel sa panigman lang ng gabinete. Tinawag itong katawa-tawa ni CIA Director John Ratcliffe. Bilang National Security Advisor, tinawag ito ni Marco Rubio na kasing kahulugan ng tae ng toro. Sorry Marco, pero pampamilyang palabas ito tungkol sa digmaan. Kung titingnan mo ang debate sa White House bilang paggawa ng desisyon sa gitna ng kawalang katiyakan, magkakaiba ang opinyon ng mga tao tungkol sa pinakamainam na susunod na hakbang. Si pangalawang Pangulo J.D. Vance, na hindi masyadong binibigyang halaga ang internasyonal na epekto, ay nagsasabing hindi sulit ang panganib ng digmaan na siyang kanyang posisyon. Pero ang isang tulad ni Trump na mas may pagkahilig sa pagiging agresibo kahit na tumakbo siya bilang Pangulo sa plataforma ng neo-isolationism ay maaring tumingin sa parehong impormasyon at magpasya na lumaban. Kung sulit ang panganib ay depende kung gaano kahalaga sa iyo ang gantimpala. Sa alinmang kaso, ang makalulutas sa digmaan ay ang paglilinaw kung ano talaga ang idudulot ng digmaan. Tinatanggihan ng Iran ang mga hiningi ng US dahil naniniwala ang kanilang pamahalaan na makakakuha sila ng mas maganda kaysa sa inaasahan ng intelihensya ng US. Kaya naglalaban ang dalawang panig sa loob ng ilang panahon at pagkatapos ay nagkakasundo rin kapag na-update na ng komunidad ng intelihensya ng US ang kanilang impormasyon at ibinaba ang kanilang mga inaasahan ayon sa orihinal na iniisip ng pamahalaan ng Iran. Iyan ang dahilan para maging positibo na maaaring maging pangmatagalang kasunduan ang tigil putukan o kung hindi man, posible ito sa susunod. Samantala, may isa pang pananaw na nagbibigay dahilan para maging positibo. Tandaan, naniwala ang komunidad ng intelihensya na posible ang pagpapalit ng rehimen sa simula ng digmaan kahit hindi yon ang malamang na mangyari. Sa tingin ko, may tukso na isipin, batay sa pagtatayang iyon, na ito ang nagtulak sa digmaan, pero hindi ganoon gumagana ang mga kalkulasyang ito. Ang katotohanan na posible pa ring magkaroon ng mga protesta ng mamamayan, sabihin na nating may 25% na tsansa o medyo mas mababa pa, ay may malaking epekto pa rin sa kung ano ang maaring asahan ng Estados Unidos na makamit sa digmaan. At kahit na mas mababa pa roon ang aktwal na tsansa, sabihin na nating 10% maaring naging 10% lang yon dahil kailangan talagang magpursigan ng gobyerno ng Iran para supilin ang mga kilusan ng protesta. Dahil dito, humina ang Iran laban sa atake ng Estados Unidos. Pero ang problema ay panandalian lang ang tsansa ng mga nagpoprotesta na mapatalsik ang gobyerno, kaya unti-unting humihina ang kapangyarihang pamimilit ng US. Mas nangingibabaw yun kaysa sa kagustuhang makipag-usap para sa isang kasunduan upang maiwasan ang gastos ng digmaan. Ang makukuha mo mula sa Iran sa hinaharap kapag walang protesta ay maaaring mas masama kaysa kung lalaban ka ngayon. Ibig sabihin, ang magwawakas sa digmaan ay ang pagkawala ng posibilidad ng pag-aalsa. Nagkaroon ng iba't ibang pantagas ng impormasyong paniktik nitong mga nakaraang linggo na nagpapahiwatig na talagang nagsara na ang pagkakataong ito. Kung di magbabago ang kapangyarihang pamimilit ng Iran, di na kailangang lumaban at dapat may kasunduan. Mula, hindi ko alam kung itong particular na tigil putukan na ito ang magtatagal sa hinaharap. Pero kung hindi ito, at talagang bumaba na ang tsansa ng mga nagpoprotesta, maaaring sa susunod na pagkakataon kapag naayos na ang ilang detalye. Kaya anong mga pangunahing natutunan natin para sa araw na ito? Ang kasalukuyang tigil putukan ay magulo, maraming kontradiksyon sa magkabilang panig at hindi pa rin napagkakasunduan ang mga pansamantalang kasunduan. Gayunpaman, maari pa rin tayong maging positibo tungkol sa pagtatapos ng digmaan kung ang orihinal na dahilan nito ay ang sobrang pag-aakala ng US sa magiging resulta ng digmaan at na yon ay natutunan na nila ang totoo. Kung sinimulan ng White House ang digmaan para samantalahin ang pagkaabala ng Iran sa mga protesta at hindi na posible ang pagpoprotesta, wala na ring dahilan ni pagpatuloy ang digmaan. Sa tingin ko, ito na ang ika-40 sunod na araw kong nagtatrabaho. Mukhang malapit nang bumagal ang mga pangyayari, kaya baka makabalik na ako sa paggawa ng mahahabang nilalaman sa forum na pansamantalang natigil.
Kung loloobin ng mga Diyos ng kapayapaan, panurin ang archive ng War Arc habang naghihintay. At kung nagustuhan mo ang video nating ngayon, paki-like, share at subscribe at magkita tayo sa susunod. Ingat ka lagi!